Hi everyone, our Bible verse for today is all about Hebrews 13:5. Keep your life free from love of money and be content with what you have. For he has said, I will never leave you nor forsake you. Yung biyaya ng Diyos, salita ng Diyos, na matuto tayo makontento na kung anong meron tayo. Ang ating Diyos naman ay na nasa langit. Kailanman hindi niya tayo pababayaan at iiwan. Yung Diyos natin sa langit, hindi ito tulad ng mga tatay na andito sa lupa, nandito sa mundo, na marami sa kanila ay inamando na ang kanilang pamilya. Yung Diyos talaga nagmamalasakit sa atin, kaya kahit broken family tayo, kung wala kang tatay or wala kang asawa, remember that God with you provide for you. Ang Diyos natin kailangan siya yung kakalinga sa'yo. Kagaya po ng experience ko sa life ko na pinalaki ko yung anak ko na hindi yung tatay niya, hindi namin nakakasama, pero talagang na-experience ko na never akong pinabayaan ni God. Never niya kami pinabayaan ng anak ko. He provide for me and for my daughter. At saan man tayong dako ng mundo, at kaya tayong abutin at mapagkalingaan ng kamay ng ating Diyos. So true financial freedom is the love of money. Nababayaran ang bills. Pag sinabi kasing financial freedom, ang una-una na pumapasok sa isip natin, nababayaran mo yung bills mo, nakakapag-provide ka ng mga kailangan ng anak mo, nakakain mo yung gusto mong pagkain, nabibili mo yung gusto mong bilhin, yung meron kang bahay, meron kang kotse. That is the meaning of financial freedom here sa mundong ginagawa natin. Lahat na expenses is napoprovide mo. When we talk about financial freedom, ito yung talagang kadalasan na pumapasok sa isip ng tao. Pero ang pinaka-definition ng financial freedom sa Biblia, na dapat ito talaga yung maging mindset natin, na masasabi natin ito talaga yung dapat pananaw natin. True financial freedom is you keep your life free from financial. Ibig sabihin is hindi na yung pagmamahal mo sa pera ang namumutawi sa buhay mo, kundi yung pagmamahal mo kay Jesus. Na-love mo siya at hindi na ang pera. Keep your life free from love of money. So contentment is the secret true happiness. Kung masaya ka, maligaya tayo, walang sa mga material na bagay dito sa mundo, at pilit mong hinahabol yung pagkakaroon ng financial freedom, at kahit maabutan mo yon, hindi nun maibibigay yung tunay na kaligayahan. The secret of happiness is contentment. Yung tunay na makapagpapaligaya sa atin ay ang relationship natin, yung deeply relationship natin kay God. Yung Diyos lang po sapat na sa buhay natin. Contentment is the secret to happiness. We can be happy now, right now, na mag-decide tayo that we can be happy. Kung anong meron tayo, kung anong meron ka. Kung tatanggalin lang natin yung katotohanan na material wealth won't make us happy, doon natin makikita yung value ng totoong kayamanan dito sa mundo. At ito yung talaga magpapaligaya sa atin. Kung anong meron tayo ngayon is yung relationship. Kung anong meron kang relationship, kaibigan, family, kung meron kang money, or kung anong meron kang ari-arian. Pero kahit mapasayo ang buong mundo, di ka magiging masaya. Hindi mo makakamtan yung tunay na happiness na kaya mo makuha when you are with God. Walang contentment pag kahit anong meron ka,
kahit nasa iyo pa ang buong mundo, pero hindi ka kontento, hindi ka magiging masaya. God promised to never leave you, forsake us. Never, nor forsake us. So, kaya pwede tayo makontento sa lahat ng biyaya na ibinigay ni Diyos sa atin. Ang Diyos gusto niya ma-explore natin lahat ng mga meron na creation na ginawa niya dito sa mundo. Gusto niya iparating sa atin na ma-enjoy natin yung pagiging generosity niya. Kaya nga andito lahat to eh. Dahil hindi niya tayo pinababayaan. Wala kasiguraduhan. There's no security here in the world na ginagalawan natin. Ang tunay na kasiguraduhan ay sa Diyos lamang. And hold this simple motivation, this life verse natin for today, we'll learn God's generous provision will also provide us. Always provide us. And I want to share this simple prayer. Heavenly Father, thank you for reminding me that your financial freedom comes from being free from the love of money. Teach me to guard my heart, to treasure above all earthly things. Help me to embrace contentment and find joy in life you've given me. Remind me daily and promise to never leave me nor forsake me, even in times of needs, Lord. Help me to trust in your provisions and live wisely within it. Fill my heart with gratitude and peace, knowing that you are my greatest treasure. Thank you for the being my faithful provider. And I pray in Jesus' name, amen. Thank you, everyone.